Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, mga kwentong masasaya at malulungkot na alaala. Hatid sa inyo ni Dar Sexy Love 2. Hi guys! Bagong kwento na naman po ang ating mapapakinggan sa gabing ito. Bago natin simulan ang ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. At sa gusto magpa-shoutout, huwag kalimutang mag-comment below at maririnig nyo na sa next episode ng kwentong ito. Maraming salamat po. Sabi sa kanya ni Franco nang puntahan niya ito sa opisina para makiusap dito tungkol sa kalagayan ng kanyang ama. Makaya-kaya niyang pakasalan si Franco para sa kaligtasan ng kanyang magulang o pairalin niya ang prinsipyo na tanging lalaking mamahalin lang niya at mamahalin siya ang kanyang pakakasalan. Makakaya ba ng kanyang konsensya na hayaan ang magulang na mawala sa kanila kahit maaari naman niyang tulungan ang mga ito? Nanlulumong na paupo si Karen sa upuang kawayan dahil sa masamang balitang sinabi ng kanyang Kuya Max. Nakakulong raw ang kanilang ama dahil napagbintangan itong gumalaw ng malaking pera sa pabrikang pinagtatrabuhan nito bilang assistant manager. Isa-isang nag-unahan sa pagtulo ang kanyang mga luha dahil hindi niya lubos mapaniwalaan na ang kanyang butihing ama ay makakayang gumalaw ng pera ng iba dahil masyadong mataas ang prinsipyo nito. Wala rin itong bisyo maliban sa paminsan-minsang pag-inom na kadalasan ay isang bote lang naman ng gin ang nauubos at nalalasing na ito. Idagdag pa sa dahilan kung bakit hindi siya makapaniwalang ginalaw nito ang pera ay dahil wala namang paraan na pamumuhay nila dahil kadalasan ay kinakapos pa nga sila sa panggastos sa bahay at kinakailangan pang mag-abot kung minsan ng kanyang Kuya Max na nagtatrabaho sa construction worker. At siya, kung hindi lang dahil sa pagtatrabaho niya bilang waitress sa isang restaurant ay hindi pa siya makakapagpatuloy sa pag-aaral at ngayon nga nasa 4th year, first sem na siya sa kursong secretarial. Karen, okay ka lang ba? Ang nag-alalang tanong sa kanya ni Janine na malapit niyang kaibigan at isa ding waitress sa restaurant na pinagtatrabahuan niya. Ang tatay ko kasi nakakulong daw. Ang umiiyak niyang sabi dito na napaupo rin sa kanyang tabi. Bakit daw? Ang nag-alala nitong tanong sa kanya. Nakadispal ko raw ng pera sa pabrikang pinagtatrabahuan niya. Ang pabulong niyang sabi dito habang dahan-dahang pinupunasan ng mga luha dahil nakita niyang may pumasok na customer. Ano? Ang hirap naman ng atang paniwalaan niyan dahil mabait at maprinsipyo ang tatay mo. Ang bulong din nito sa kanya dahil matagal na silang magkapitbahay, kaya kilalang kilala nito ang kanyang pamilya. Hindi nga rin ako makapaniwala dahil imposible talagang magawa ng tatay ko yun. Nakita mo naman halos wala namang pagbabago ang buhay namin eh. Ang sabi niya dito na pilit pinipigilan ang pagpatak ng mga luha dahil nakatingin na sa kanila ang customer na nakaupo sa katabi nilang lamesa. Ay no, tahan na maayos din ang lahat ng ito. Ang mabuti pa, mag-undertime ka na lang muna para makauwi ka ng maaga at makita mo ang tatay mo. Ang suhestyon nito sa kanya at inakay na siyang tumayo para pumunta sa staff room. Magbihis ka na, ipagpapaalam na lang kita kay Sir Jerry, ang sabi nito. Si Jerry, ang kanilang supervisor na kasintahan nito, baka hindi iyon bumayag. Ang nangangailangan niyang sabi nito dahil kahit mabait si Jerry, pagdating naman sa trabaho ay stricto ito. Akong bahala sa'yo. Isa pa emergency naman ito, kaya siguradong pagbibigyan ka noon. Ang paninigurado pa nito sa kanya bago siya nito iniwan.
Makalipas ang ilang segundo ay nagpasya na siyang magbihis para umalis kahit payagan siya o hindi ng kanilang supervisor ay aalis siya. Dahil hindi na talaga niya kaya ang nararamdamang takot at kaba para sa kanyang ama, mabuti naman at nakabihis ka na, Karen. Dahil pumayag na si Jerry na umalis ka basta daw pumasok ka na lang ng mga aga bukas. Ang sabi ni Janine nang makapasok ito at makita siyang nakapagpalit na ng damit. Salamat, Janine. Kung wala ka baka hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang sabi niya dito at bahagya pa itong niyakap bilang pasasalamat dito. Sus, ito naman. Napakadrama. Ano pa at naging kaibigan mo ako kung ganitong maliit lang na bagay ay hindi pa kita matulungan? Ang sabi nito sa kanya na may bahagyang ngiti sa mga labi. Salamat talaga, ang sabi dito at kinuha ang kanyang bag para umalis. Mag-iingat ka, balitaan mo na lang ako kung ano nang nangyari, okay? Oo, babalitaan kita agad. Sige, mauna na ako sa'yo. At nagmamadali na siyang lumabas para umuwi. Pagdating pa lang niya sa kanilang bahay, ay dali-dali siyang pumasok nang makitang bukas ang kanilang pintuan. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa nang sabihin sa kanyang dinala ang kanyang ina sa hospital. Dahil hinimatay dahil ito kaya mabilis pa sa 4:00 siyang napatakbo palabas para pumunta sa sinasabing hospital. Kuya, ang tawag niya sa kapatid nang makita niyang itong nakayukong nakaupo sa may upuan sa harap ng emergency room. Kuya, ang ulit niyang tawag dito, bahagya pa niya itong tinapik sa braso. Dahil parang hindi siya nito naririnig at nakikita kahit nakatayo na siya sa may harapan nito. Karen, nandyan ka pala. Ang sabi nito na namumula ang mga mata, tanda na kanina pa ito napipigil umiyak. Kuya, kamusta ang lagay ni nanay? Ang tanong niya dito na hindi na napigilan ang mapaiyak dahil sa sobrang pag-alala sa kanyang mga magulang. Hindi ko alam dahil hindi pa lumabas ang doktor na nag-aasikaso sa kanya. Ang sabi nito na bahagya, ano ba itong nangyayari sa atin? Si tatay nakakulong, ngayon naman si nanay. Ang nanghihina niyang sabi sa kapatid dahil halos magkasabay ang dagok na dumating sa kanilang pamilya. May awa ang Diyos, kuya, huwag kang mag-alala. Manalangin lang tayo at manalig sa Kanya. Matatapos din ito at magiging maayos na ang lahat. Ang sabi nito at kinabig. Siya palapit dito kaya niyakap niya ang mga kamay sa kapatid at doon sa dibdib nito nag-iiyak. Lumipas ang mahigit 2 oras na kakaba-kaba ang kanilang dibdib sa sobrang pag-alala sa kalagayan ng kanilang ina dahil hanggang sa mga oras na iyon ay wala pa ring lumalabas. Na kahit sino nasa nakapinid na pinto kaya hindi nila alam kung ano ba ang nangyayari sa loob. Kuya, bakit ang tagal naman nila? Bakit wala pa ring lumalabas na kahit sino sa emergency room? Hindi na mapakaling sabi niya sa kapatid na panay ang lakad pabalik-balik sa harapan niya. Hindi ko alam, Karen, kaya please lang wag mo akong tanungin. Ang sabi ng kanyang kapatid na kababakasan na ng pagkabalisa dahil sa walang hinto nitong paglakad-lakad habang kagat ang isang daliri. Ganun ito kapag may bumabagabag dito o natatakot. Maya-maya lang ay biglang bumukas ang pintuan. Pareho pa silang nagulat ng kuya niya at sabay din silang napatakbo palapit sa kanya. Sino ang kamag-anak ng pasyente? Ang tanong nito sa kanila habang inaalis ang surgical mask nito. Anak po kami ng pasyente. Ang nanginginig ang sabi dito. Habang
pilit pinipigilan ng pagtulo ng luha, sanhi ng sobrang kaba sa sasabihin nito tungkol sa kalagayan ng kanilang ina. Kamusta na pong nanay? May nangyari bang masama sa kanya? Ang narinig niyang tanong sa kanyang kapatid na hinahawakan pa ng mahigpit ang braso ng doktor. Relax lang, ang mahinang sabi ng doktor habang bahagyang inaalis ang kamay ng kanyang kapatid na nakapisil sa mga braso nito. Relax? Paano kami magre-relax kung kanina pa kami mamatay-matay sa kaba dahil mahigit 2 oras na nasa loob ang aming ina? Ang sabi ng kanyang kuya, mataas na ang boses. Sir, calm down. Maaayos na ang kalagayan ng inyong ina. Ligtas na siya sa panganib. Ang sabi nito sa kanila at pareho pa silang nakahinga ng maluwag ng kanyang kuya. Pero tatapatin ko na kayo. Kailangan ng inyong ina na maoperahan dahil may namumuong dugo sa ugat ng kanyang puso. At kung hindi ito maagapan, ay maaari niya itong ikamatay. Ang marahan itong sabi sa kanila na halos ikatulig ng kanilang tenga. Pakiramdam ata niya ay para silang mga isda na inalis sa tangke ng tubig at inalisan ng hasang. Wala na po bang ibang paraan maliban sa operasyon? Ang tanong ng kanyang kuya na halos magbara ang lalamunan dahil sa samut-saring emosyon na nagsisimula ng umalipin dito. Ikinalulungkot ko, pero matagal nang iniinda ng inyong ina ang sakit na ito. Kung ang pagbabasihan ko ay ang kanyang kalagayan, malaki na ang kanyang puso dahil sa nabarang dugo. At hindi na ito kakayanin pa ng kahit malakas na gramo ng gamot. Ang patuloy nitong sabi sa kanila ng kanyang kapatid na halos ikapukto na ang kanilang hininga. Dahil siguradong malaking halaga ang kakailanganin nila para sa operasyon na ito at kinakailangan pang magaling na espesyalista sa puso ang gagawa nito. Magkano po, Dok, ang kakailanganin sa operasyon? Malaking halaga ang kakailangan ninyo para sa operasyon, sabi ng doktor. Maliban pa sa mga gamot na kailangan nito, ang sabi nito sa kanila na nagpatumba sa kanya dahil sa sobrang kaba at maagap ang kanyang kapatid na nasalo siya. I'm sorry, but we will do what we can to help your mother. Sa ngayon, pinapayuhan ko kayong humanap na ng pera para maoperahan siya at kailangan sa lalong madaling panahon. Ang sabi nito sa kanila at bahagya pang hinawakan ng balikat ng kanyang kapatid bago ito tumalikod sa kanila. Anong gagawin natin, kuya? Saang kamay ng Diyos natin hahanapin ang ganong kalaking halaga? Ang naghihisterya na niyang sabi sa kapatid dahil nawawalan na siya ng pag-asa. Dahil kahit siguro ibenta nila ang lahat ng kanilang ari-arian, hindi pa rin sasapat ang mga iyon. Kahit pa siguro sa gamot lang, idadagdag pang nakakulong ang kanilang ama. At siguradong wala itong maitutulong. Hindi ko alam, pero isa lang ang alam ko, kailangan nating subukan na matulungan ang nanay. Ang umiiyak na nitong sabi sa kanya. Mahigpit silang nagyakapan na magkapatid para sa ganoong paraan man lang ay makakuha sila ng lakas na mahimas-himasan sila. Magkapatid ay dali-dali silang pumasok sa kinaroroonan ng kanilang ina para tingnan ang kalagayan nito. Halos magdugo ang kanilang mga puso dahil sa nakita. May tubong nakakabit sa gilid ng bunganga nito at mayroong oxygen tank sa ilong nito at sa mga kamay ay may 2 suwero, ang isa ay dugo at ang isa naman ay dextrose. Nakakaputla rin ng maganda nitong mukha, animo wala ng buhay ang mga labi nitong mapupula ay nawalan ng dugo at naging puti sa kaputlaan. Hindi na niya halos matitigan ang kanilang ina kaya mas minabuti na lang niyang tumakbo palabas sa kwarto.
makarating siya sa may labas ay halos pumaksak na siya kung hindi pa siya nasapo ng kung sino ay baka ang semento ang kanyang binagsakan. "Miss, are you okay?" Ang narinig niyang sabi ng lalaking sumalo sa kanya sa muntikan ng pagkatumba, kaya dahan-dahan siyang naangat ng ulo para makita ang nagsalo sa kanya. Pareho pa silang natulala sa isa't isa. Siya ay nabato-balani sa napakagwapong lalaki na nakahawak sa kanya. Kahit naman siguro sinong babae o binabae na makakita dito ay siguradong mapapatulala dahil napakagwapo ng mukha nito. Parang humihigop ng diwa kung makatingin. Tipong kahit sinong matitigan ay mahihipnotismo sa bilugan at maitim nitong mata. Ang ilong nito ay napakatangos at mapupula pa. Tipong napakasarap tikman, ang pisngi nito ay may malalim na at baba ay parang mansanas. Nagulat siya nang maramdamang magsuyo nitong pinupunasan ang mga daliri ang kanyang basang mukha. Dahil sa luha, habang hindi inaalis ang mga kamay nito na nakasalo pa rin sa kanyang bewang, halos mapaso siya sa init ng hatid ng mga palad nito na masuyong humahaplos sa kanyang mga mukha. Habang pinakatitigan siya, nalilito siya sa ginagawa ng lalaki. Dahil napakasuyo ng paghaplos nito sa kanyang pisngi na para bang babasagin siyang kristal. Na baka mabasag kung hindi ito magiging masuyo na ikinataka niya dahil estranghero ito sa kanya. Okay na ako. Ang natataranta niyang sabi dahil kakaibang pakiramdam na hinahatid ng bawat haplos ng palad sa kanyang muka. "Oh, yes, sure." Ang sabi nito sa kanya at bigla siyang binitawan na para bang napasok. "Salamat po," ang mahina niyang sabi nito. At dali-dali na siyang lumakad palayo. Narinig pa niyang tinatawag siya nito pero hindi na niya ito pinansin at mas lalo pang nagmadali sa paglalakad. Itutuloy pa po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong masugid na pakikinig.